Maganda. Ay, shucks, mahaba to. Pakinggan natin si Attorney Enzo Recto. Mga asset ni Sara, maaari nang ipa-freeze. Uy, good news to. Maganda to, mga kapsat. O, may pwede nang ipa-freeze order. Tulad ng mga ginawa sa mga ibang politiko na merong hold departure. Ay, ito. I-freeze nyo na para matapos na ang panito maliligayang araw. Let's do this. Pakinggan natin si Attorney Enzo Recto. Bilisan natin to para matapos ka agad. Fast forward natin ng konti. Ang katiwalian at kasinungalingan, kampe sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Kanina, may napanood akong dalawang interviews. Ang una, yung interview kay dating CONCOM Commissioner. Ibig sabihin, kasama siya sa mga sumulat ng konstitusyon. Constitutional Commission ng 1986, si Commissioner Rene Sarmiento. Magaling na ano yan eh. Magaling na ano yan, na constitutionalist, political law expert yan. Napanood ko yung interview sa kanya kanina. Tinanong siya, pwede bang i-freeze ang assets ni Sara Duterte? Kaya ito mga kabunyog, maganda yung paliwanag niya kanina. Ang isa pang in-interview kanina ay si Congresswoman Beatrix Luestro. Yan, maganda yan. Arangan When tayo creativity and AI merge, every gap is gracefully bridged. Again, sa mga bagong pasok dyan, shoutout sa inyo. Siyempre, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat, Mapsat. Pasok, Attorney. Tinanong naman si Congresswoman Beatrix Luestro, pwede bang magtestigo sa Senado, sa Senate trial, si dating overall Deputy Ombudsman Karandang? Kasi marami siyang nalalaman tungkol sa mga assets ng mga Dutertes eh. Tama. Kaya nga siya, di ba, pinag-initan ni Digong kasi marami siyang nalalaman. Nag-imbestiga na siya dyan, tungkol dyan noon. Nung nagsampa ng kaso si Trillanes, siya ang nag-imbestiga niya noon. Kaya pinag-initan siya ni Duterte. Ngayon, pwede ba siyang magtestigo sa Senado, sa Senate trial? Yun. Ito yung dalawang kanina, interview na pinanood ko. Shout out. Doon muna tayo mga kabunyog sa tungkol doon sa pag-freeze ng assets. Doon sa pag-freeze ng assets, napakaganda nung paliwanag ni Commissioner Rene Sarmiento. Sabi ni Commissioner Rene Sarmiento, pwede. Pagdating sa Senado, pwedeng hilingin ng prosecution na i-freeze ang assets ni Sara Duterte. Kaya mga kabunyog, mga kabayan, medyo mabigat ito Kung ipapa-freeze ang assets ni Sara Duterte, ay paano na yan? Ang dami nilang assets, ang dami nilang yaman. Matutulad yan kay Saldico, naka-freeze ang mga assets. Mayaman ka nga, marami kang pera, hindi mo naman magamit kasi naka-freeze. Bakit pwedeng i-freeze ng impeachment court? Syempre, kung lumalabas doon na nakaw na yaman yung mga yan, ill-gotten wealth yan, unexplained wealth na galing sa mga nakaw na yaman, syempre may kapangyarihan ng gobyerno na i-freeze yan. Kasi baka pagdating ng panahon, wala na yan. So, pag nag-appear sa trial, may matibay talagang ebidensya na ill-gotten yung mga wealth na yan, na mga unexplained wealth na yan ay ill-gotten, magmo-motion na i-preserve na yan, wag nang galawin yan. Kasi pwedeng pagkatapos ng impeachment ay sasampahan ng mga kasong kriminal. Actually, may mga nakapinding ng mga kasong kriminal pero hindi pa naka-freeze ang mga assets ni Sara. Pero kung sa impeachment ay mayroong mag-motion, ang prosecution ay mag-motion na i-freeze ang mga assets ni Sara, ayon kay Commissioner Rene Sarmiento, pwede. Pwede yan. May power daw ng ganyan ang impeachment court. Ngayon ko lang narinig kanina yan. So kapag ginawa dyan mga kabunyog, mga kababayan, pagka ganyan, matindi. Ibig sabihin yung mga assets nila, hindi na nila mapapakinabangan, hindi na magagamit, mapi-freeze na. Siguro mag-iisip-isip nito si Manscarpio. Mag-iisip-isip nito si Manscarpio. Malamang. Siguro kukumbinsihin nito si Sara Duterte na kaya mag-resign ka na lang, masyado na tayong nagugulo ng impeachment na to. Masyado na tayong nagugulo, nagmamatigas pa tayo. Ano kaya kung na natin yan? Anyway, yan mga kabunyog. Ibig sabihin ito, magiging matindi ito.
matindi ang tama nito sa kila Sara Duterte kapag freeze ang assets niya. Ha? Identified pa naman ang mga assets nila ni Sara Duterte. May listahan na ang prosecution ng mga properties nila. Mga corporations na affiliated sa kanila, mga deposito sa bangko, o ano na yan. At kapag sa mga impeachment trial ay lumalabas na matibay ang ebidensya na ill-gotten nga, yung mga unexplained wealth na yon ay ill-gotten, ay pwede talagang motion ng pag-freeze ng mga assets. Ayon mismo yan. Hindi ko opinion yan. Opinion yan ni Commissioner Reni Sarmiento. Ay magaling yun si Commissioner Reni Sarmiento. Maganda yung paliwanag niya. Kaya ang problema dito, mukhang siguro makakarating na rin ito kila Attorney Manscarpio. Abogado naman siya. Siguro pag-uusapan nila ni Sara yan. Talaga bang ilalaban natin to? Talaga bang ang mga implications na ay mapi-freeze ang mga assets? Ito pa nga ay di ba nung isang araw naglabas na ng order ang BIR? Ito yung BIR nung isang araw ay naglabas ng order na magsagawa na ng audit i-audit na ng BIR, tax audit. Inordera na ng commissioner ng BIR na magsagawa ng tax audit kila Manscarpio at saka kila Sara Duterte. O anong ibig sabihin nun? Kapag sinailalim ka sa tax audit, pag may nakitang marami kang mga hindi bayad na mga tax, hindi mo nabayaran ang tamang buwis mo, pagbabayarin sa niya. Mabuti sana kung maliit lang ang properties nila, ay billions nga eh. Kaya ang lumalabas dito mga kabunyog, mga kabayan, tambak ang problema ni Sara at ni Manscarpio. Tambak ang problema. Yan, attorney, karma. Yung tungkol sa tax audit, na yon? Linabas na yan ng BIR. Naglabas na ng order ang commissioner ng BIR na i-tax audit na si Manscarpio at si Sara Duterte. Yun, napanood natin yan. Ngayon naman, yung interview kay Commissioner ni Sarmiento, pinaliwanag niya, pwede pala na i-freeze ang mga assets ni Sara habang ongoing ang hearing or trial sa Senado. Ano yan ay kung ganyan, kaliwat kanan ang problema ngayon. Kaliwat kanan ang magiging problema ng kampo ni Sara. Siguro pag-uusapan ito ng mag-asawa. Malamang. Mag-uusap yan si Manscarpio. Kasi pati ang mga properties ni Manscarpio, conjugal properties yan. Yan. 'Di ba? Yan yung iniwasan na noon ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nang inimpeach si Merceditas Gutierrez at magsisimula na yung trial sa Senado, ayaw niya na. Nag-resign na lang siya. Ganon din si Chairman Andy Bautista ng COMELEC. Nung una mayabang pa si Andy Bautista eh. Pero nung lumabas na yung mga ebidensya at posibleng ma-freeze nga yung mga assets niya at mas marami pang mga problema ang lalabas, ang ginawa ni Andy Bautista, nag-resign na lang sa pagka-chairman ng COMELEC. Tumakas na siya, pumunta na ng ibang bansa. Ayun lang. Yan din yung mangyayari dito kay Sara Duterte. Itong mga itong mga nangyayaring ito, ipi-freeze yung assets, hahabulin ka sa mga hindi mo nababayarang buwis, sakit ng ulo nilang mag-asawa eh. Sakit ng ulo yan ng mag-asawa kasi conjugal properties nila yan. Siguro kahit si Manscarpio naiisip niyan. Grabe, nadamay ang aking mga properties. O yan. Ang reklamo na lang nila, hindi daw dapat nadadamay yung kay Manscarpio. Paano hindi mo madadamay? Mag-asawa kayo eh. Conjugal properties yan, di ba? Tama. Yan mga kabunyog, mga kababayan. O ngayon, may isa pang issue mga kabunyog, yung tungkol kay Karandang. Tinanong si Congresswoman Beatrix Listro kanina, pwede bang magtestigo si Karandang sa Senate trial? Kasi maraming nalalaman si Karandang eh. Nako po. Ay di ba nung panahon siya ang overall deputy ombudsman, si Karandang. At bilang overall deputy ombudsman, nung panahon na nag-file si Trillanes ng kaso laban sa mga Duterte kay Digong, ang kaso noon ni Trillanes, plunder, malversation. Ang ginawa ni Karandang, inimbestigahan kaagad yung mga assets ng mga Duterte. Sigurado nahagip noon ni Karandang, pati yung kay Sara. Kasi naman yan eh, kumbaga, isang angkan yan ng mga Duterte. So ngayon, si Karandang, marami na siyang alam tungkol sa unexplained wealth at ill-gotten wealth ng mga Duterte. Marami siyang alam. Inimbestigahan niya na yan noon. At in-interview na siya ng media niya noon, ang may mga sinabi na siyang findings niya ng investigasyon niya. Kaya lang, ang ginawa sa kanya, sinibak ni Duterte. Pinasibak. Pinasibak kay Medialdia. Pero yung order naman ni Medialdia, hindi naman in-implement ni Ombudsman Conchita Carpio Morales.
Kaya lang, nung mapalitan si Conchita Carpio Morales, naging ombudsman si Martires, in-implement ni Martires. Kaya natanggal si Carandang. Pero ngayon, dahil ano na ang Korte Suprema, naglabas na ng desisyon. Illegal yung ginawa ni Duterte, illegal yung ginawa ni Media Aldia, illegal yung ginawa ni Martires. Null and void yun. So ngayon, nabindicate ngayon si Carandang. Ay marami siyang alam, maganda kung makakapag-testify siya sa Senate trial. Kasi yung nag-testify na AMLAC nung isang araw, yung nag-testify noong April 22, bata pa na AMLAC yun si Attorney Ronel Buenaventura, yung executive director. Latest na lang ang mga alam niya. Pero nung mga panahon, 2016, 2017, 2018, ang maraming alam sa ombudsman, kasi inimbestigahan niya ang AMLAC, ay si dating overall deputy ombudsman, Melchor Arthur Carandang. Kaya magiging matibay na testigo si Carandang. Marami siyang nalalaman. Ang nalalaman niya 2016, 2017, 2018. Ito kasing yung executive director ng AMLAC na nag-testify noong August 22. Ano na lang 'yon? Late ngayon na lang 'yan, ang mga huling taon na. Pero maganda makita rin yung 2016, 2017, 2018 kung paano talaga nagpayaman ang mga Duterte. Mayroon yang mga records ang AMLAC. Alam 'yan ni Melchor Carandang. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, pwede naman daw magtestigo si Carandang, pag-uusapan daw nila sa prosecution. Pero yun? Magandang ideya yan. At least makatulong si Carandang. Kaya lang ang problema lang kay Carandang, kung baka dahil matanda na, baka ayaw niya na rin baka gusto niya na lang, matahimik na buhay, ayaw niya nang ma-involve siya. Oops, narangan tayo. Sana hindi. Para sa bayan, sana manindigan pa si Carandang. Kasi after nung nangyari sa kanya, naiyak si Carandang noon. Talagang grabe ang ginawa sa kanya. Di ba? Naiyak si Carandang noon. Pero kahit ganoon, hindi siya nawala ng pag-asa. Lumaban siya hanggang sa Korte Suprema. After 8 years, ay nabindicate siya ngayon. Okay, ang maganda naman ngayon sa desisyon ng Korte Suprema, yung mga benefits na retirement benefits, makukuha niya yon. Yung back wage niya, nung panahong illegally dismissed siya, makukuha niya yon. Wow. Pero mas maganda sana, mag-testify si Carandang sa Senate trial para para yung kanyang mga pinaghirapan noon na imbestigahan ay makita ng taong bayan. Parang katulad kay Trillanes. Di ba si Trillanes noon din siya nag-imbestiga 2016, 2017, 2018. At least yung mga pinaghirapan niya noon na imbestigahan, naipakita na ngayon sa taong bayan, namumulat ang taong bayan, nakikita nila yung totoong pinaggagawa ng mga Duterte. Kaya sana ito rin si Carandang, sa gagawin niya na yan, na pag-expose ng mga pinaggagawa ng mga Duterte, kasama na si Sara Duterte, makakatulong siya sa pagmumulat sa mga kababayan natin. Kasi marami pang nabubudol sila Sara Duterte. Marami pang nabubudol. So yung executive director ng AMLAC, yung Attorney Ronel Buenaventura, magaling, hindi siya natakot. Pero kung tutulungan ni Melchor Carandang at ang kanya naman na ipipresent ay yung mga produkto ng kanyang investigasyon noong 2016, 2017, 2018, magiging maganda. Mga kabunyog, mga kumbayan. Kaya sana si dating Deputy Ombudsman Carandang ay magpakita at maging aktibo uli. Kasi noon, nagsalita na siya noon Natigil lang dahil tinanggal talaga siya ni Duterte. Pero ngayon, yung kanyang mga pinaghirapan, pwede niya nang ilabas para sa bayan. Malaki ang magiging tulong niya. Kasi yung mga alam niya noong 2016, 2017, 2018 yan Ito kasing mga bago ngayon ngayon na lang yan. Maganda rin maipakita yung na noon pa, ganyan na ang ginagawa ng mga Duterte kasama na si Sara. Noon pa, grabe na ang kanilang ill-gotten wealth. Yan yung magandang maipakita. At si Carandang, malaki ang magiging kontribusyon niya para ma-expose yung lahat ng yan. Mga kabunyog, expert witness yan. Yan? Kaya lang parang naramdaman ko, hindi ko naman nakakausap si Carandang, pero parang may pakiramdam siyang gusto niya, matahimik na lang yung buhay niya. Yung natitirang panahon niya dito sa mundo, matahimik niya, ayaw niya na. Parang daming pinagdaanan niyang hirap. Kaya lang, sana hindi. Sana yung natitirang panahon niya dito sa mundo, ialay niya pa sa bayan. Yun. Ang pagtistigo doon sa Senate trial ay malaking tulong yan.
Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Ayun. Salamat, attorney. Actually, agree ako din sa sinasabi ni attorney no, na pag ginawang pa niyan, witness, itong si Karandang, nako po, siguradong hindi lang si Lustay ang mahubarat, pat lahat sila, lalo na yung ama niyang nakakulong ngayon, na karton, Diyos ko Lord. Kaya mga kabsat, kaya hopefully, no, pumayag itong si Karandang naman testify dito sa Senado para magkabistuhan na kasi talagang marami siyang naisiwalat, di ba? Ng mga anomalyang ginawa ng mga Duterte. Kaya sigurado, kuwan talaga, magiging sakit sa ulo na dito. Dapat ipaliwanag ni Sara Duterte ang mga problema ng mga tungkulin niya sa bayan mula sa pagka-vice mayor niya hanggang sa naging pagka-vice president niya ngayon. Sabi naman ni Rex Alesna, shout out sa iyo, Kapsat. Ayun na nga, mabasat. Tapos isa pa, naku, pag freeze yung mga account nila, mga asset nila, Diyos ko Lord, ano na mangyayari? Paano na si 150 million ni Kwan, ni Attorney Kaufman? Ay, meron pa pala si Kwan. Si Baste, tsaka si Pulong, tsaka si Kitty, ay kaya pa. Tandaan nyo, merong binisto ang Kwan, ang AMLAC, tsaka si Trillanes na tumatanggap itong mga magkakapatid sa isang Sami Uy. Alam na this. Diyos ko Lord Rudy. O siya, next topic tayo. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Allen Valencia, Rex Ales na Makwan, sino ba si Deborah G from Hong Kong, at saka si Mitsuzuki. So, sa mga bagong pasok, good morning, good morning. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Next topic tayo, Mabsat. Here we go.